going live na po. Okay. Welcome to Peers, political economic elemental researchers and strategists. At Peers, we stand as your all-in-one partner, adept at steering you through the intricate realms of politics, economics, and business. Join us at Peers, where our seasoned team with expertise in politics, economy, business, and law is committed to your success. Together, we will navigate the future, making informed decisions that lead to lasting impacts. Follow us on Facebook, X, and LinkedIn to stay informed about how we can help you achieve your goals. Previously on Episode 9, Law and the Legal Profession, especially in Elections. What is lawyering? Kita-kita naman po ang pag-aabogado ay hindi basta-basta. Ito po ay ginagamitan ng mga ating pinag-aralan, natutunan sa College of Law. So hindi lahat-lahat po naman ay basta-basta na lang pwedeng maging abogado, ano? Kailangan a lawyer is also called an attorney, counsel, or counselor. A lawyer is a licensed professional who advises and represents others in legal matters. Lawyering is the work of practicing law. It includes activities that require the application of law, legal procedure, knowledge, training, and experience. Ano ba ang masasabi mo ngayon sa estado ng pagiging abogado at the practice of law ngayong mga panahon dito sa ating bansa? Ano bang masasabi natin sa estado ngayon ng pag-aaral ng batas dito sa Pilipinas? So, technically, halos wala pa rin pinagbago. So, ganun, Socrates method pa rin, question and answer. Magre-research yung estudyante, mag-aaral, tatanungin ng professor kung ano yung mga natutunan niya. So, I think medyo dapat baguhin na natin yung ganong, for me, ganong aspect. May mga professor naman po kasi, especially during our time naman, na question and answer, but by the end of the discussion, pinapaliwanag niya sa amin. Kasi may mga professor po kasi hinahang yung question. Di ba? Bahala kayong mag-isip kung ano ang tama o ano yung diyan. Kung ano yung tama o sa yung exam tamang na kayo magkaalaman. Oo. Bahala na kayo diyan, di ba? Isang nag-suggest, let's kill all the lawyers. Bakit? Kasi lawyers are guardians. Di ba? Guardians. So, lahat po ng aspekto ng buhay po natin kasama po ang batas. Kung walang batas, magulo. 'Di ba? Alam naman po natin 'yan. Bakit kapag bar exams sobrang covered ng media? Bakit kapag bar exams nandyan lahat ng tao? Pero yung mga engineering, yung mga doktor, hindi masyadong nabibigyan toon ng media, sa social media. O sige, gusto kong linawin muna na may sari-sariling hirap yung mga exams na yun. At dun sa argument nung na nag-viral sa Twitter, sabi niya, hindi naman abogado yung nagpapaunlad sa bansa. Nandyan yung mga engineers, nandyan yung mga ibang mga professions. Pero ang sa akin kasi, ang mga abogado, kasama ng mga engineers at ibang profession sa pagpaunlad ng bansa. Bakit? Kasi nandiyan yung mga batas na kailangan sundin ng mga businessmen, businesswomen, ng mga engineers, yung mga professionals para magawa nila yung mga gusto nila. Nandiyan yung mga intellectual property code, nandiyan yung mga rules and regulations pag mag-incorporate ka. O di pag umuunlad yung bansa, laging may nakaakibat na abogado na nag-a-advise na, okay, kung gusto mo
mag-form ng business, ito yung mga requirements. Kung gusto mong mag-invent ng isang bagay, ito yung mga requirements. O, poprotektahan natin yung rights mo para hindi manakaw yung mga naiisip mong idea. Kailangan ng mga abogado sa mga ganyang sitwasyon. Ang social media, napakarami ng impormasyon yan at napakadaling makuha ang impormasyon. At lately, meron tayong bagong mama na tinatawag o bagong organism. Ito yung internet lawyer. Yung nagbibigay ng mga payo na galing lamang sa internet. May sarili silang interpretasyon. Although hindi sila nakatapos ng formal schooling sa College of Law. Pwede pang malaman, Attorney Aldrin, ano ang danger ng ganitong tinatawag na internet lawyering? Yes po. So, isa po sa mga danger po ng mga ganyang mga tao na nagpapanggap po na nakakaalam po sa batas. Number 1 po is sabihin na ho natin kung peki po yung nakuha nyong advice, tingin ko po peki po yung magiging resulta. 'Di ba? Hindi po kasi lahat, tandaan po natin, hindi po lahat nababasa. Minsan pinag-aaralan po 'yan. Actually, mostly evaluation po ng mga lawyers, 'di ba? Sa mga batas, yung procedure dapat po alam rin po ng lawyers 'yan. So pagkamali po yung statutory construction, yung pag-interpret po ng batas. Yung batas dapat is made to be understood by the common folk, no? Dapat naiintindihan siya ng ating mga mamamayan. Pero kung mahirap siya intindihin at papasok na tayo sa interpretation, kailangan na natin kumonsulta sa mga abogado. Sa tunay na abogado, hindi sa mga internet lawyers na walang lisensya dahil baka mali ang ibigay nilang advice. Ni Aldrin, being an election lawyer, saang punto ba talaga ng preparasyon sa halalan ang palagay ninyo pinakamainam na mag-hire na ng isang legal counsel ang tatakbong kandidato or nung partido nito? I do agree po kay Attorney Mark po, kay Peer Mark, Attorney Mark, na from the start pa lang ho, kumuha na po kayo ng lawyer. Di ba? Kasi po, from strategy until the end po sa canvassing, until ng proclamation po ng mga winners, kailangan po ng lawyers. Bakit po? Kasi po ang lawyer po is ang nagdidictate po ng tamang procedure, tamang batas na dapat mong sundin. Dito pwede tayong magpa-cancel ng certificate of candidacy kasi may mga misrepresentation na tinatawag dun sa paglagay ng mga information sa certificate of candidacy. Ang importante dito, ang isang certificate of candidacy ay ginagawa under oath, meaning sinecertify mo na ang lahat na nandoon ay tama at totoo. At kung ganon at nag-misrepresent ka dun sa yung certificate of candidacy, nagsinungaling ka, dapat lang may procedure tayong pwedeng sundin para ma-cancel yung certificate of candidacy mo at pwede kang matanggal dun sa pwesto kung saan ka na-elect. Gusto po nating maging malinis po ang ating eleksyon at maging maayos po at matiwasay po. Pag-aralan po ulit natin yung ating mga election law kasi yun nga po, ang hirap minsan patunayan na dahil nga po sa ganyang mga sitwasyon minsan nadidismissan po yung nadidismiss po yung mga kasong na ipapile po. Tsaka dagdag dyan siguro ay i-consider natin, usong-uso na ngayon ang online at cashless transactions. Kung dati mahirap na ngang huliin, lalo na ngayon at 'di ba, online and cashless transactions, 'di ba? Yeah po, siguro yun nga po, at kaya nga po ang dami nating dapat i-revisit. Sa akin po, ang dami natin dapat pagtuunan ng pansin, especially sa panahon ngayon, digital age.
Ang paggawa nga ho minsan ng krimen digital na rin po, yung pang-i-scam. Dati-dati, harapan, kailangan kaharap kita bago kita ma-scam. Ngayon po, Oo nga, digital online. lang po, online lang. Di ba? Oo. May magpapakilala lang sa'yo, ako si ganito, si ganyan. Syempre, hindi naman po natin masisi yung iba nating kababayan na nabibiktima po. Dahil sa hirap rin po ng buhay, minsan napapaniwala po sila sa mga ganung scam na ginagawa ng hindi magagandang yung mga tao Attorney Aldrin, masasama. yan ay kabahagi nga nung risk ng advancement in technology, Kaya dapat talaga ang batas natin ay mag-cope up na rin sa advancement ng information and technology. To all our friends, viewers, followers, fellow movers for real democracy and development, Filipinos here and abroad. Naimbaga bigat, maayong buntag, marahay na aga, mayap na yabat, maupay nga aga, maayong aga, magandang umaga. Good morning to everyone. Here we are again at Pierce, engaging you with more substantive discussions on prevailing issues and current events. We hope that as different service to the public, we are offering you our professional take on issues. We are not providing you vantage points or perspectives that we solely invented or percolated on our own. But these are viewpoints that we gathered ourselves. Hence, we call ourselves elemental researchers, because at the most, we are able to come up with vantage points or opinions that we offer to the public based only on what we actually see in terms of facts and figures. Now, having said that, we're doing this election series precisely to empower the public further, considering that the midterm elections is just around the corner, and we are going to troop back to the voting booth and choose our leaders. And alam po ninyo, doon nagkakaroon ng malaking kapakinabangan at malaking mga pagninilay-nilay na kailangan. Kasi palagi nating inaasahan na palaging merong pagbabago na mangyayari. In fact, if we are going to compare elections in the Philippines with other countries, palagi pong napakataas ng voting turnout. Kasi lahat po tayo umaasa at talaga namang nakikita natin na talagang hinihimay ng mga tao yung napakalimitadong impormasyon na ibinibigay sa atin ng mga leader natin, ng mga politiko, ng mga political party, talagang hinahawakan natin at tinitingnan natin kung tama ba ito, mapangahawakan ba natin ito, maasahan ba natin. Pero hindi natin palaging kumbaga nasusustain itong pag-iisip na ito. Palagi na lamang napapako tayo doon sa pagtingin natin doon sa mismong politiko o doon sa mismong political leader. And so, dito sa episode na to, titingnan naming mabuti ano ba yung mga dapat nating intindihin. Ano yung dapat nating tingnan sa ating mga minamahal na mga lingkod bayan. At tatandaan natin sila'y mga lingkod bayan. Hindi tayo ang naglilingkod sa kanila. Bagkus sila ang dapat na maglingkod sa atin at ang kanilang poder ay nanggagaling sa atin. Now, ngayon na napag-usapan natin yan, siguro magandang tingnan natin kasi pag sinabi natin pagbabago, palaging ang akala natin ay pagbabago lamang sa pangalan, sa itsura ng mga liderato. Pero alam po ninyo, ang pinaka-importanting basehan dito ay yung ekonomiya.
At yan ang rason kung bakit paulit-ulit, pabalik-balik namin pinag-uusapan ang ano bang sitwasyon ngayon, ano ba ang nangyayari, ano? So, ngayon tingnan muna natin ano ba ang nakikita natin in terms of actual facts and figures, no? Babalikan natin ang aming peer economist, no? Ang ating eksperto lalo na sa public finance, no? Si Dr. Tony Avila. Peer Tony, ano bang nakikita natin ngayon in terms of the economy? Are we performing well, or at the very least is it performing as expected? Naka-mute Sorry. kaya. Kasi, okay na. Thank you, Per Ed, and good morning to everyone. According to the Department of Finance, the Philippines was the fastest growing economy in the ASEAN region in 2023. And with a 5.6% growth rate, and it is expected to grow by 5.8% to 6.3% in 2024. And according to multilateral organizations, they recognize the country's economic strength. Now, in terms of inflation rate dropped to 2.8% in January 2024. And according to the plan of Department of Finance, it aims to keep it within the target range of 2 to 4%. And the labor market is robust with low unemployment and high labor force growth. Now, in terms of the fiscal and debt management, the Philippines maintains a solid external position with external significant gross international reserves and low external debt to GDP rates. The fiscal deficit is narrowing because of the higher revenue collections, and the debt to GDP ratio will fall below 60% by 2028. Fiscal discipline and prudent debt management are emphasized by the present administration. Now, according to the National Economic and Development Authority, the Philippines will become a upper middle income status by 2025, or by next year, despite a tempered growth rate outlook for 2024. According to NEDA Secretary Balisacan, there is a need for inclusive growth, diversification of growth sources, and investment in public infrastructure. The key drivers include managing the inflation, which of course, inflation is mainly driven by food prices like rice, and enhancing agricultural productivity and boosting manufacturing, government's reform agenda, including legislative priorities, and improving the investment ecosystems to aim sustainable growth. So these are some of the outlook for the Philippines, Per Ed. It seems, Pierre Tony, that we're doing quite well, no? Is that right? What do you think may be attributed to this performance? Yeah, number one is, of course, we are doing good in terms of revenue collections. I think the BIRs and the Bureau of Customs is doing good in terms of collections. And of course, there are certain economic indicators that are in favor of the Philippines for going through a more robust economic growth this year. Although, of course, I would like to emphasize that the growth in the first quarter was 5.7%, which is below the lower range of the target of the government.
So, our economic managers are optimistic that by the end of the year, we will be able to achieve that because the target is around 5.8% to 6.3%. With these numbers, Pierre Tony, it seems really that there's so much to understand. Kahit ako, alam mo naman, sa tagal nating pag-uusap, lagi kong sinasabi, ako mismo nangangapa at kailangan ko talagang intindihin itong mga bagay na ito. And what is quite interesting when it comes to our political leaders, many are of the thinking that just because they're popular, just because they have their names and they have resources, they can easily go into political career, no, and aim for being elected as a leader, whether local or national. Ang nangyayari dahil sila ang nasa driver's seat, sabi nga, ika nga, it impacts directly on our day-to-day lives. At kaya nga uulitin ko, tuwing pong magkakaroon ng halalan, napakalaki ng inaasahan nating pagbabago. At madalas medyo nadidishearten tayo, nadidisappoint tayo dahil yung inaasahan nating bago, hindi pala bago, no? Bago lang yung itsura, bago lang yung pangalan. At madalas sa itsura nga lang natin nakikita, Attorney Jubek, kaya yun ang itatanong ko sa iyo ngayon. Alam mo, there must be something wrong, why is it that recently, we're encountering so many issues, particularly in elections, of course, without having to really mention who this particular person is, and hindi naman obvious naman kahit hindi na ako sabihin ng pangalan kasi sa mga memes lang at sa usapan sa social media, alam nyo na. Sa itsura pa lang, akala ko bagong artista, yung pala, mayor. At ang masama nito, hindi natin malaman saan ito nanggaling. Ano bang problema dito ba, Pierre Jubek, Attorney Digala, paano pa natin may iwasan itong ganitong sitwasyon? Good morning, Pierre Ed. Pierre Tony, good morning. At sa lahat po ng nakikinig kayo dito sa aming talakayan. Tama po kayo. Dito natin makikita na marami sa ating kababayan ang bumoboto na hindi naman malalimang pinag-aaralan ang mga kwalifikasyon at ang pinagmulan, ang plataforma de gobyerno ng mga kandidato. At ito malungkot ngayon. Sinasabi natin na meron tayong nailuklok na hindi natin malaman kung saan nanggaling. At hindi rin malaman kung sino mga naging kamag-anak, kung sino ang mga naging kaibigan sa kanilang lugar. Ika nga ng mga nakakausap ay bigla na lang sumulpot na parang kabuti. Siguro it's an eye-opener for us, especially doon sa ating Commission on Elections, na hindi talaga pwedeng mag-rely lang sa documents. Kahit sabihin natin na under oath, na notarized, pwede silang makasuhan ng perjury or pwede silang ma-disqualify if there is material misrepresentation. Palagi ko, Pierre Ed, Pierre Tony, kailangan natin na bigyan ng ngipin yung tinatawag na due diligence. Hindi lang yung pagtanggap dapat ng COC ang gawin natin, which is very ministerial, na tatanggapin lang. Dapat meron ding bahagi ang COMELEC na mag-exercise ng due diligence. I-check po itong mga candidates na ito. Sapagkat napakahirap po na manalo o maupo sa maselang posisyon ang isang tao na hindi naman natin pala kababayan. Tutumbukin ko na po, nanonood po kasi ako sa Senate hearing, sinusubaybayan ko yan, at I have to admit na na-awaken po ako doon sa issue na sa iba't ibang bansa pala ay may mga itinatanim na alleged spies. At itong mga alleged spies na itinatanim, hindi lang sila basta successful businessmen. Sa simula, business ang pinasok nila, and then ngayon, they are occupying sensitive positions, elective and appointive positions. Yun po, Pierre Ed. Kailangan siguro laliman natin at bigyan pa natin ng by way of legislation ng mas matinding kapangyarihan ng COMELEC to check
the background of these candidates. Alam mo, nabanggit mo, no, pinapanood mo nga yung Senate investigation, nabanggit yung McLaren. Alam ko McDonald's lang no? Kaya sabi ko sa isip-isip ko, hindi pala talaga ako pwedeng tumakbo ka ako dahil wala akong McLaren at ang alam ko McDonald's lang. Having said that, Pierre Juvic, ang sabi ng COMELEC, hindi nila pwedeng gawin 'yon kasi wala namang legislation toward that towards that end, no? So parang tama ba yung pagkakaintindi ko kasi syempre magfa-file ka at pag nag-file ka ng candidacy mo under oath yan. So that means even without additional legislation or whatever, COMELEC can already go out of its way to actually double check and ensure that what is indicated in the documents filed to them talaga namang totoo. Tama ba 'yon? Peer Ed, ang COMELEC po natin na namamahala sa ating botohan, kampanyahan. So, doon mo lang makikita, hindi naman yung actual na bilangan lang at pagtatalaga ng mga nanalo ang trabaho nila Trabaho nila yung pre-election, di ba? Kasama po sa pre-election, yung check-in nila yung background and qualifications ng candidates. Kaya kahit siguro hindi na baguhin pa ang legislation, ngayon pa lang kaya nilang ipatupad yan. At halimbawa, check-in nila yung citizenship ng isang nanalong mayor na yan. Hindi man lang masabi kung sino yung best friend niya, kung sino yung naging kaeskwela niya. So nakaisip sila ng isang teorya na siya ay pinalaki sa isang farm. Ang tanong po natin kasunod dyan ay, pwede ba siya magpakita man lang ng litrato ng kanyang ina? Sinong kamag-anak ng kanyang ina? Saan nanggaling ang kanyang ina? Wala So yung palang due diligence, ang very simple pa lang na tinanong ng mga senador. Makikita na natin na napakalaking question mark na ng kanyang mga inilagay sa kanyang certificate of candidacy. So, huling clarification, Pierre Juvic. Kasi parang ang lumalabas nga dito, ang sinasabi ng COMELEC, kumbaga ministerial lang. Yun ang pagkaintindi ko natatanggap sila ng certificate of candidacy, tatatakan nila, and then that's it. No? Ang tawag dito, hindi ba, meron pa ba tayong pwedeng gawin? Halimbawa, can a private citizen, for example, file a case in the court na pwede bang wag na natin hintayin yung COMELEC. Maganda siyempre kung yung COMELEC ang gagalaw dyan. But now that we're really seeing more of this issue and we're learning more about the mayor, no? Learning more of less and less as far as the background of the mayor is concerned. Pwede ba nating are there some legal options that are available for us? Yes, Pierre Ed. Siguro, let me take the opportunity to read also the Facebook Live question, kasi related dun sa tinanong mo. Can the opposing candidate still file for disqualification with the advent of the newly discovered evidence? Okay, so yan ang tanong ng ating nanonood ngayon. Actually, kahit sino po na registered voter, na residente po dun sa lugar na yon, para naman po makita talaga yung interest niya and yung effect sa kanya, So, pwede naman po mag-file kahit sino na taga doon sa lugar na yon, na registered voter and taxpayer. Ang pwede pong gawin natin ay petition for quo warranto, para po yung ginawa sa ating Chief Justice Lourdes Sereno, kung maalala po ninyo. So, hindi po prescribed yon, wala pong doon. Hindi po masasabi na hindi na po pwedeng i-file. At anytime po pwedeng i-file yon. At pag napatunayan na merong pagkukulang sa qualification ng candidate na yon, ay maaari po siyang ma-disqualify. Pero let me be very, very clear. Hindi po mananalo yung second placer. Hindi po yun ang uupo at hahalili dun sa isa mayor na yon. The laws of succession will be applied. So, ang vice mayor po and then senior council member down the line po. I see, no? Malaking clarification yan, Attorney Pierre Juvic, no? Alam niyo, tinatanong po namin ito hindi lang dahil sa ito ang napag-uusapan.
uulitin po natin, no, kung napansin ninyo, dalawang sides of the coin ang tinitingnan natin. Yung politika, hindi yan politika na kampihan lang, no? Ang tinatawag yan sa English na partisanship. Kasi ang intindi natin sa politika, ganun lang kampihan. Hindi ho ganun yon. Ang politika po, kaya tayo bumuboto, namimili tayo kung sinong dapat nating ihalal, kasi po sila ang magmamando. Sila ang magpapatakbo ng ating gobyerno. Kaya nga po meron palagi kayo nadidinig na good governance. Kasi hindi po pwedeng nagising ka lang isang araw, wala kang magawa, at meron ka namang kakayahan, ay tatakbo na lang ako at magpapahalal na. Hindi ho ganun yan, no? Pinag-iisipan, kaya nga meron tayong lagi nating tinatanong, ano bang plataforma nitong tumatakbong ito? Kasi napakalaking bagay po kung anong plano ng isang politiko, ng isang leader, no? Leader po 'yan, no? Yung politiko hindi lang politiko na kumakamay sa inyo, bumaba. Hindi po ganoon. Leader po natin 'yan, nagpapatakbo po ng gobyerno. No, so itatawid natin ulit, no? Idudugtong natin doon sa una nating pinag-usapan. Ano-ano po ba ang halimbawa, yung ekonomiya nga, that's the best yardstick, so to speak, no? The best measure for us to actually determine whether a leader, whether the government or administration is actually performing. No? Are there legislations sa Peer Tony, for example, that at least we can provide examples to our viewers, no, that at the end of the day, it is how best a leader is able to come up with policies and implement the same, so that we can really say na, uy, magaling itong leader na ito. No? At ito po ay hindi lang sa Pangulo, hindi lang po ito sa mga senador at sa congressman, lalo na po sa mga mayor, lalo na po sa mga gobernador, kasi sila mismo yung naandyan malapit sa atin. No? So ano po ba itong mga pulisiyang to? Yung pulisya po hindi din national policy yan. Kasi ibinababa yan sa lokal na pamahalaan, at lokal na pamahalaan gumagawa din ng kani-kaniyang mga polisiya, mga programa para maipatupad ng tama yung mga programa na ibinato na at ginawa na ng national government. So, ano-ano itong mga legislations na to, Peer Tony, that contributed to the robust performance that we've been talking about this morning? Alam mo, tama ka, Peer Ed. Napakahalaga talaga ang coming elections kasi napakarami po ang dapat nating gawin sa economic front. Ito mga suggestions ko for our next set of leaders to prioritize. Number one is sustainable infrastructure development. Kailangan mo talagang ipagpatuloy natin lahat ng mga infrastructure na ginagawa sa transportation, sa energy and digital connectivity to support economic activities and improve the quality of life of citizens. Pangalawa, kailangan din natin ng education and workforce development. No? It is crucial to enhance the educational system and vocational training programs to equip the workforce with the skills needed for a rapidly changing economy, particularly sa technology at saka sa innovation sectors. Tapos nandiyan din po ang health sector as kailangan nating i-strengthen ang healthcare systems natin at social safety nets. Then sa economic at nabanggit nga po ng Department ng NEDA actually na kailangan natin na mag-diversify. So in order to continue the growth, we have to have beyond yung traditional industries natin. So kailangan nating we have to concentrate on renewable energy, technology, at lalo na po sa agriculture in order to create more resilient governance, resilient economy. But of course, there is in public administration, there is a need for good governance and anti-corruption. We should promote, number one, transparency, accountability, and anti-corruption measures to build investors' confidence and ensure efficient use of public resources. Kailangan natin, lalo this anti-corruption includes the mga problems regarding smuggling. And then we have also environmental sustainability.
implementing policies that promote sustainable development and address climate change, protecting natural resources for future generations. Then the most important one, I think, is digital transformation. No, we should accelerate the digitalization of government services and supporting the growth of digital economy to improve efficiency and competitiveness. And lastly, I would like to say that this should be an inclusive growth. Hindi lang ho yung mga kukunti ang makikinabang, but lahat po ng segments ng ating society, lalo na po yung mga nasa marginal sectors at underdeserved communities, kailangan kasama po sila makikinabang sa lahat na dapat na gagawin ng ating future leaders. Period. Tony, alam mo, importante yung nabanggit mo kanina, no, na inclusive growth. Uulitin natin, no, palagi nating nadidinig yan, at ako nga lagi kitang tinatanong no, kapag ekonomiya na ang pinag-uusapan, ano, at siguro pagkiting nga natin sa ating mga taga-panood, ano ba itong inclusive growth para maintindihan nila, kasi madalas pag pinag-uusapan na itong mga malalalim na mga usaping panlipunan, mga usaping polisiya at programa, ang iniisip nila, doon lang yan sa mga nakakaintindi. Hindi po tama yun. Dapat lahat po tayo mangialam. Pakialam po tayo para sa ganon, maintindihan natin, at nang sa ganon, matuto din tayong pumili ng tama. Hindi yung kung sino lang yung marunong sumayaw dyan, ano, ang ating pipiliin. No? So, ano ba itong inclusive growth, Peer Tony? Ang inclusive growth per ed ay ibig sabihin nun, lahat po ng segments ng ating society ay dapat makinabang. Lalo na po yung mga mahihirap, yung mga nasa rural communities. So po, kailangan nung silang makinabang din. Hindi po yung nasa mga cities lang. Hindi lang po yung mga nasa matataas na pwesto ng gobyerno, matataas na pwesto dun sa business sector. Kaya kailangan po natin na piliin kung sino ang dapat na makakatulong sa atin, lalo na sa mga mahihirap na sectors natin. Period. Sa madalit sabi, Peer Tony, pag sinabi mong inclusive growth, ibig sabihin lahat tayo we're able to feel and naramdam natin yung magandang mga numero na nadidinig natin sa mga ahensya ng gobyerno, no? Hindi yung sabi nila, uy, umakyat ng ganitong percentage yung ating economy. Hindi naman natin nakikita yan. So, ang inclusive growth, dapat nararamdaman natin yan. Per ed, alam mo, hindi naman ho ang pagiging mahirap ay haka-haka lang, no? I mean, nararamdaman po ng ating mga kasama dito sa ating mga kababayan na mahihirap. Lalo na po marami pong mga issues, lalo na napakataas ng bilihin sa ngayon, no? Yun po yung number one dyan, mataas ang bigas, at ngayon ay tumaas yung presyo ng baboy, no? Ang pork. So, nakakapagtaka dahil kompleto naman ang supply. So, bakit tumataas ang price ng pork? So, these are some of the issues na kailangan nating pagtuunan, at lalo na sa local communities, no? Dapat itong ating mga local leaders ay dapat titignan nila lahat po na dapat ibigay na para matulungan yung ating mga mahihirap na kababayan. Maganda yung nabanggit mo, Peer Tony, no? Kasi sa totoo lang, lahat itong pinag-uusapan natin, supposedly, no? Bunga at epekto ito ng mga polisiya, ng mga legislation sa English, no? Na ginagawa ng ating mga representatives. At muli, itong pinag-uusapan natin, napaka-obvious naman, no? Na hindi po pwedeng hindi nakakaintindi. Alam niyo, meron nga akong kilala, miyembro ng isang kapulungan. Hindi ko nasasabihin kung saan kapulungan niya, kung taas o baba. Hindi pala umaattend. At ang dami pang pinapasweldo na hindi naman nagpapakita. Aba, paano bang gagawin natin dito? Ang laki-laki ng ginagasto natin para sa ating mga politiko, para sa ating mga political leaders, tapos ganito naman ang performance. So napakalaking bagay po yung halalan, no? Napakalaking bagay nung pagpili ng ating mga leader. Alam niyo, ang tawag diyan
representation, no? Nire-represent tayo kasi hindi naman po pwedeng lahat tayo nandun tayo sa Senado. Hindi naman po pwedeng lahat tayo nandun sa Kongreso, napakarami natin at paano natin pakikinggan ng usapan kung ganun tayo karami. Kaya meron kumbaga, merong nagre-representa merong nagsasalita para sa atin. Merong kumbaga siya ang supposedly nagsasabi kung ano yung para sa kapakanan natin, no? Yung champion natin. So ito ang itatanong ko ngayon sa ating kaibigan si Pierre Juvic, ano? Kasi alam nyo, isa sa mga mahalagang kumbaga isinama natin sa saligang batas. Ito ay bago, ano? Kumbaga, kung ikukumpara natin sa mga naunang saligang batas, wala namang party list representation. No? Alam nyo, hango yan doon sa proportional system of representation na ginagamit sa mga ibang bansa, lalo na doon sa mga namamayagpag talagang mga developed democracies, so to speak. Kaya lang, parang merong hindi tama doon sa pagkakagawa natin. Kasi pag sinabi mo marginalized sector, yun yung mga taong, yung kumbaga, walang paraan, kumbaga imposibleng mahalal sa isang elective post, so to speak. Kaya gumawa ng paraan, no, ang mga nagsulat ng ating saligang batas na pagbigyan itong mga grupong ito. Pero alam naman natin, nakikita natin kung ano nangyari na parang sila din naman yung gumagamit ng espasyong yan. Ngayon, ang isang bago pong nangyayari nung nakaraang halalan, naglagay yung PDP laban, administration party yon nung nakaraang administrasyon kung tutuusin. Pero sumali sila doon sa party list election, no? Naglagay sila ng kanilang sectoral group, no? At isinali sa party list election. Ngayon, ewan ko kung napansin ninyo, ito yung nabalita naman, nagkaroon naman ng party list group ang Liberal Party at sila naman bilang isang malaking political party ay sasali din sa party list group. Tatanungin natin ngayon ng ating kaibigang abogado, Pierre Juvic, ano bang nakikita natin dito? Tama ba ito? Ito ba ay consistent sa party list representation o makakabuti ba ito? Anong sa tingin mo ang dapat nating asahan dito sa mga development na ito? Siguro, Pierre Ed, balikan muna natin na kailangan magkaintindihan tayo at sa ating mga nakikinig ngayon na ang Constitution o saligang batas ang pinakamataas na batas sa ating bansa. Importante yan. Nakalagay dito yung party list representation. Napakaganda po ng layunin. Malinaw po ang layunin nito. Nakalagay doon. For the marginalized sector of society. Paikot-ikutin man natin ang papeles o mga interpretasyon, malinaw po ang nilagay ng ating saligang batas na para po yun sa mga marginalized, yung mga agrabyado, yung mga nasa laylayan ng lipunan. Subalit, nakakalungkot nga po, ay yung pagpapatupad ng nakalagay sa saligang batas ay ibinigay po sa ating mga mambabatas o doon sa mga tagapagpatupad nito. At dumating na nga po ang panahon na ang interpretasyon sa party list ay halos bukas na kung sino man ang gusto magbuo. Yeah. Naturalmente, liyamadong-liyamado po ang may mga pondo, ang may mga pambansang makinarya, katulad ng mga established political parties. Kaya sana po, kung mayroong pagkakataon na maamyendahan ng saligang batas, huwag na po tayong umasa dun as may be provided by law. Tanggalin na yun. Kasi when we say as may be provided by law, ang gagawa niyan mga mambabatas. Ang saligang batas ay akda po nating mga Pilipino. Kaya po yung mga bahagdan, yung mga polisiya natin ay ilagay na po sa saligang batas para po konti na lang ang room for interpretation. Napakaganda po ng layunin ng party list. Subalit nakakalungkot, hindi natin nilalahat, Pierre Ed. Nakakalungkot po. Nakaramihan ngayon sa party list ay mga dambuhalang organisasyon ang nagmamayari. Mga maimpluwensya at mayayamang tao na nakaupo. Nasaan na po ang espiritu ng marginalized sector of society? So parang ang
lumalabas pala dito, Peer Juwick, talagang maraming kailangang tingnan ulit, no, sa ating saligang batas. At alam niyo, uulitin natin, ito yung nababanggit ko palagi kapag may pagkakataon. Alam po ninyo, sa pag-aaral namin, no, at ikinumpara natin ang ating saligang batas sa mga saligang batas ng iba't ibang bansa, tayo lang po yung merong kulatilya, no? Ano ba sa Tagalog 'yon, yung pahabol suklat, no? May As may pahabol be sulat provided tayo by law. doon sa mga probisyon na as may be provided by law. Kaya po, maraming mga probisyon sa ating saligang batas na hindi na ipapatupad. Isama na natin dito yung, alam nyo, yung social justice provisions natin. Napakaganda niyan. Kasama dito yung dapat walang labor-only contracting. Yung ako working student, Peer Jubic, alam mo yan, nung tayo na nag-ROTC, ako yung nagtatrabaho sa isang fast food chain. Every 3 months, kailangan mong mag-resign, no? Kumbaga, tapos na yung contract. So, Tapos babalik ka ulit. magpapalamig ka ng konti, babalik ka ulit. At yun ho, isipin po ninyo kung ilang taon na tayo, at meron pa din yung ganyang klaseng sistema. Pero supposedly, sa ating saligang batas, wala na yan. Paulit-ulit natin pinag-uusapan kasi hindi naman napapatupad. Pangalawa, nako, siguradong nadinig niyo na, anti-political dynasty. At palaging may kulatilya palagi as may be provided by law. Kaya hindi pa din nagagawa at hindi pa din napapatupad. Yun ang nakakatawa dito. Parang ang sinasabi natin, mas matibay at mas malakas ang batas na ilalathala at inilathala ng ating mga representante. Sa ibang bansa, kapag iyan naandun na sa saligang batas, kung yan mababago man, doon lamang sa kung paano ipapatupad ng gobyerno. But basically, it has to be consistent with what the Constitution provides. Now, having said that, Peer Jubic, ibig sabihin, medyo may problema dito sa pagtakbo ng mga malalaking partido, no, sa party list. Tama ba yan? Oo, Peer Ed. Kasi katulad ng binanggit ko kanina, siyempre, malaking advantage yung meron ng national network, yung malaki pondo. Sino ba meron ganyan? Natural, yung mga established political parties. At nabago po ang interpretation kasi halimbawa sektor ng gwardiya, kung napili daw nila mag-represent sa kanila isang bilyonaryo, wala tayong magagawa. Kaya po ayoko pong gamitin yung word na masakit, pero naging bastardized po ang provision na yan ng saligang batas. Alam po ninyo bilang abogado, at lahat ng abogado sigurado ko, at pati kayo, Peer Tony, Peer Ed, ay sagrado sa inyo ang saligang batas. Yan po ang pundasyon ng ating bansa. Bakit ba nagkaroon ng as may be provided by law? That is improper delegation of powers. Tayong mga Pilipino ang may akda ng saligang batas. Dapat kung ano ang nakalagay sa saligang batas, walang ibang pwedeng magbago nito o isagawa sa interpretasyon lamang nila. Alam mo, Per Ed, may dadagdag lang ako tungkol dyan. No? Kaya itong proposed amendments sa ating charter na changes sa economic provisions, ang nakalagay lang po doon is as to be provided by law. So yun ang problema. Kaya yung tungkol dyan sa charter change na on economic provisions, kailangan tignan ho ng ating mga mamamayan ng maigi kung ito ay makikinabang sila o hindi. Alam mo, magandang naisingit mo yan, Peer Tony, no? Yun nga yung sasabihin ko. Kaya nga tuwing merong usapin sa pagbabago ng saligang batas sa charter change, no, sa political reform at na sinasabi, kailangan po tayong makialam lahat. Hindi po pwede yung sasabihin mo, ayoko niyan kasi wala akong tiwala doon sa Pangulo. Alam niyo, the fact na merong nag-o-offer na tignan natin ang saligang batas at baguhin natin, no? The fact na sila mismo, mga nakaupo ang nagsasabi nito, sumali tayo kaagad. Kasi hindi mo maaasahan yung mga nakaupo na magsasabi silang baguhin natin. Kasi nakakaupo na nga sila despite the
limitations that everyone sees as far as the Constitution is concerned. No? At uulitin natin, hindi po ang politika po hindi lang kampihan ng mga tao, hindi lang kampihan ng mga grupo, ng mga pamilya, hindi po ganoon. Ang politika po ay para maglagay tayo ng tao na nakakaintindi kung ano magandang programa, ano ang tamang pagpapatupad nito, and so on and so forth. Sa katunayan, ito nga, tinanong ko nga kay Pierre Tony bago pa tayo magkita-kita ngayong umaga ano ba yung mga dapat pa nating makita? Pwede ba nating sabihin sa ating mga susunod na mga miyembro ng Kongreso, mga susunod nating senador Pierre Tony na baka naman pwede ninyong tingnan itong mga programang ito, itong mga legislation na to para sa ganon, pagdating ng halalan pwede nating ibulong ito sa kanila, Pierre Tony. Ano ba yung pwede pa natin at dapat actually hindi pwede dapat nating isulong pa ng mga pulisya? Ang Per Ed, alam mo, isa sa mga napakahalagang bill na that was approved by the House of Representatives ay tungkol sa rice tariffication law. Ito po ay, sorry, makikinabang po yung ating mga mamamayan dahil it will make the price of rice stable at medyo affordable yan sa Filipino consumers. However, there are certain provisions of the House version regarding the amendments to the rice tariffication law. And the number one, kinakabahan na lang ako dito, tungkol dito sa restoration of the NFA's mandate to import, no, to import rice. Alam ho natin na tayo po ang number one na importer ng rice. Ngayon, meron ho tayong hindi magandang experience so mga nakaraang taon tungkol dito po sa authority ng National Food Authority to import rice. So kailangan ho nating tignan kung ano ba dapat ang mga measures na dapat na isingit dyan para sa ganun ay hindi ho mauulit yung hindi magandang nangyari nung panahon na iyan ay nasa NFA pa rin. So napakarami po ang kailangan ho nating gawin at kailangan ho natin halimbawa hindi ba pwedeng yung ibang agencies na lang ang mag-import, hindi na NFA? Halimbawa, pwede ba yung Department of Trade Industry, di ba? O kaya mga ibang sectors. So kailangan ho nating tignan lahat ng mga ito. And of course, napaka-importante po na kailangan ho nating tignan para sa ganun ay lahat po ng sectors, no, dapat ay makialam tungkol dito. Alam mo, Pierre Tony, sa totoo lang, kung titingnan natin yung nangyari sa NFA, ang response nga dyan, supposedly, yung rice tariffication, isa yan sa mga response. Pero yung response, parang kailangan din nating suriin At babalik tayo sa politika, Pierre Jubic, kasi sa totoo lang, yung mga supposedly, sabi nga nila, ang tawag doon, yung ang tawag dito, yung paved by good intentions, ano ba yun? Kumbaga maganda yung intention mo, pero nung nandyan na, iba nangyayari. Naiba na. Oo, kaya yung rice tariffication, isa yan sa mga dapat na busising mabuti, Kasi parang katulad ng pinag-uusapan natin kanina kumbaga sa trickle down no? Kumbaga sa inclusive growth parang hindi naging inclusive yung rice tariffication, exclusive sa kanila So, babalikan natin itong halalan, So, siguro sa ating huling ikot, Pierre Jubic, napakarami pala nating kailangang tignan, Ito bang Omnibus Election Code? Napakatagal na nito, Pierre Jubic. 1947 ba yung batas na ito? Tapos binago nung 1985. Tama ba? Inamyendan. Inamyendan nung 1985, pero parang pag tinignan mo yung amendment parang in-update lang yung rates
ng panahon na yun. 1985 pa, di ibig sabihin pag pagdating sa mga applicable procedures dapat tingnan din ulit. Pero hindi nga tinitingnan ito ng ating mga representante, no? So, doon sa mga pinag-usapan natin katulad nitong sa issue nung napakagandang mayor, no, na na merong McLaren pala, no, na nililimutan kong McDonald palagi yung naiisip ko, no, at saka yung paghalal natin ng mga party list supposedly na for marginalized sector, hindi naman, no, siguro pag binago ba natin yung omnibus election code, marami tayong mahahagip na mga solusyon dito sa mga problemang ito. Oo, Peer Ed, malaking bagay po na maamyendahan at ma-update ulit ang ating Omnibus Election Code. Siguro para lalong makarelate ang ating mga nakikinig sa atin, nag-research ako, kinausap ko yung aking mga law partners and associates. Ni-research po namin, meron na bang convicted ng vote buying? Nagmamaingay po every election, task force, anti-vote buying, Oo. Alam po ninyo, Peer Ed, Peer Tony, wala kaming mahanap. We went back as far as the 1920s and 1930s. Wala pa kaming nahanap na na-convict ng vote buying. Yun lamang po, napakasimpleng example para makarelate ang marami nating kababayan. Naririnig natin yan. Anti-vote buying, huwag mag-participate sa vote buying, huwag ibenta ang boto. Subalit, pagdating sa aktual pala sa legalidad, wala pang nakukulong. Wala pang kukonvict. May mga nahuhuli, may mga nakakasuhan, pero wala pa pong nakukonvict. Tapos, malaking bagay po talaga na higpitan natin ang ating batas patungkol sa halalan, lalong-lalo naman po doon sa mga qualifications of residency. Ngayon po yung residency, isa po yan sa pinakamakulay na definition sa batas. Kung ano-anong definition na po yan. Hanggang sa dumating sa punto, Peer Ed, Peer Tony, na hindi na pala kinakailangang iisang tahanan lamang ang mag-asawa. Alam niyo na po kung sino ang nais-conto ko yun. So marami po tayong dapat baguhin na ang layunin ay hindi mapalakas ang isang partido o ang isang administrasyon. Dapat ang layunin ay mapaganda at maibalik ang malaking pagtitiwala ng ating mga kababayan sa proseso ng halalan. Ito ay isang napakagandang proseso na nagpapakita ng isang malusog na demokrasya. Kaya hindi po pwede na ang ating halalan ay mawalan ng tiwala ang ating mga kababayan sa halalan. So napapanahon na po. Ed, gusto ko lang, pwede ko bang isingit? Kunti lang. Alam mo, the only way sa akin, para sa akin, the only way para mawala ang vote buying ay tumaas ang standard of living ng ating mga mamamayan. Kapag yan ay tumaas, wala na po. Hindi na ho mangyayari yung vote buying na yan. Kaya kailangan ho natin improve the economy and standard of living ng mga Pilipino. Yun lang, Sir Ed. Peer Ed, kung dati nga walang na-convict na sa actual na vote buying pag yung bigayan ng pera, lalo pa ngayon maraming cashless transaction. Lalong nalintikan na tayo. Alam mo, yan ang alam po ninyo, no, sa mga tagapanood natin, mga kasama natin dito sa peers. Alam nyo, tuwing mag-uusap kaming mga magkakasama dito, nako, yung isang oras talagang kulang na kulang kasi napakarami nating dapat pag-usapan, napakarami nating dapat pagdebatihan na nakakalungkot. Kaming tayong mga ordinaryong mamamayan ang nag-uusap, no, at parang hindi yata ito nadidinig ng mga dapat na gumagawa ng desisyon. At ang nakakalungkot dito, sila yung nagdidesisyon para sa atin. Ano? At ang lumalabas minsan parang tayo pa yung hindi nakakaintindi, tayo pa yung hindi nakakaalam. Alam nyo, gusto ko magbiro kanina kay Peer Jubic na ang daming mga ganyan mga kumbaga insidente, no, vote buying, mag-asawa na hindi pala pareho ng inuuwian, ano? Alam po niyo, ang gusto kong sabihin, ang ibig lang sabihin niya napakarami nating abogado.
At hindi lang maraming abogado, maraming magagaling na abogado. Pero kung marami po tayong magagaling na abogado, hindi ba mas magandang measure yung magagaling na abogado? Mailagay nila yung galing nila doon sa mga pulisiya na kumbaga mahihirapang ilusot. Kasi di baling magkaroon ng lusot doon sa mga ordinaryong mga issue, kahit siguro doon sa mga kumbaga napaka mas komplikadong mga personal, mga kriminal na mga issue. Pero yung pong paggugobyerno, napakalalim po niyan eh. Hindi lang kasi isa, dalawa, tatlong tao ang apektado. Lahat po tayo, buong bayan ang apektado. At yun nga sinasabi ni Tony na kapag aangat natin ang ating kumbaga living, no? English kasi yun na Tony, kaya hindi ko na Standard of matanda. living. Standard of living, no? So, ang iniisip ko, electric pan kasi standard. So, ang tawag dito, paano nga natin maiaangat yun kung ang ating inihahalal, yung nabigyan tayo ng 5,000 pagkadating ng halalan, o yung sumayaw at natuwa tayo at sumayaw at ibinoto na natin. At yun na nga convicted na nga, no, napakita na nga ng isang korte na ito'y nagnakaw, binoboto pa din natin. Hanggat hindi po tayo natututo, hanggat tinitingnan natin palagi itong mga ganitong klaseng mga Pilipino. Napakarami pong magagaling na Pilipino sa totoo lang. Pero yun ang nakakalungkot dito, kung sino pa yung mga tumatakbo at sino pa yung mga nahahalal, lalong-lalo na. Yung pa yung mga kumbaga kulang pagdating sa kumbaga pagsiservisyo. Alam nyo, huling-huli kong sasabihin itong nakakalungkot na halimbawa na lamang sa Senado, pagpasensan nyo na, dito'y talagang pinangalanan ko na. Nung sila'y tinatanong kung sila'y boboto para sa tawag dito, pagpapatupad ng kanilang contempt order, no? Ang sagot po sa atin, no, hindi lang isa, hindi lang dalawang senador ang sumagot ng kaibigan ko yan, kaya hindi ako pipirma ng contempt order. Yung pong contempt order, no, mga kapwa ko Pilipino, mga kaibigan natin, mga tagapakinig natin, yung pong contempt order na yun, hindi yung sinasabi na nagkasala itong taong ito. Ito pong contempt order, ibig sabihin hindi mo pala nire-respeto yung institusyon, yung opisina namin. Ang Senado, hindi mo pala nire-respeto, kaya namin binibigyan ka ng contempt. The fact na ang sagot mo, hindi ka boboto, di parang sinabi mo, di baling wag mo nang respetuhin yung pamilya namin o yung bahay namin dahil kaibigan kita eh. So okay lang, wag mo na kaming respetuhin. Hindi ba po pwedeng ang isasagot mo bilang senador titingnan ko muna itong resolusyon. Pag-aaralan ko muna kung tama yung nakasaad sa resolusyon. Sabi nga nila Perjubig, no? Satisfying the form and substance. Boboto ako dito. Kahit po hindi ka abogado, makakahanap ka ng solusyon ng sagot ng rason. Period. Yes, Kaya nga may kasabihan na isda na uhuli sa bibig. Ayun Huling-huli yung dalawa. Hindi lang dalawa, 4 sila, Perjubig na interview na nagsabi. So yung personal interest over the interest of the public. Exactly. Yun ang nakakalungkot dito mga kababayan. Baka naman po pwedeng mas talinuhan pa natin, mas piliin natin mabuti yung mga ihahalal natin sa darating na halalan. Huwag naman yung ganitong klase. Kasi alam nyo, sa edad kong ito, hindi pa naman ako ganun katanda, pero marami na akong inabutang mga senador, marami na akong inabutang senado na sa totoo lang hindi ko naman maikukumpara sa nangyayari ngayon. Sana maibalik natin yung, hindi ko nilalahat marami po tayong magagaling na senador. Ang akin lang, baka naman po pwede bago po kayo sumagot. Isipin niyo po ng mabuti kung anong magiging reflection nito. Hindi lang po sa inyo, kung hindi sa Senado mismo. Alam niyo, palaging-laging namin sinasabi na kulang kasi sa oras, pero tuwing linggo naman po makakapagpuntahan tayo
At tuwing meron po kayong gustong itanong, pwede naman po ninyong itanong sa amin. Kami po palaging bukas pagdating sa kumbaga mga bagay na gusto ninyong itanong, gusto ninyong i-clarify. We will be more than glad to accommodate your questions, your requests. Muli, it's been a very fruitful and engaging morning. We would have wanted to extend it more. But thank you for your continuing support. And you can rest assured that when we run up to the midterm elections and even to the next elections, we will be here to provide you more substantive viewpoints that you can use to decide on very important political issues. Magandang umaga po sa inyong lahat.